Para kay Juliana Delvin, mas madali pang mag-manage ng krisis sa supply chain ng 3,000 cargo trucks kesa sa awatin ng 3 niyang anak. Brian, bitawan mo yung tinidor, hindi sandata yan. Mahinang saway niya habang pinupunasan ng truffle sauce sa pisngi ni Blythe. Sa kabilang gilid niya panay ang pindot ni Bastian sa iPad nito at nakasimangot pa dahil natalo sa isang online game. 8 taong gulang na ang triplets. 8 taon na rin siyang balo. Kapag tinitignan niya ang mga bata, nakikita niya ang yumaong asawa. Pero ang tigas ng ulo ng mga ito? Sa kanya talaga namana. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-inom ng kanyang kape nang mapansin niya ang pag-iba ng ihip ng hangin sa paligid. Ang mga pabulong na tsikahan ng mga socialites sa kabilang table ay biglang napalitan ng kilig at pasimpleng sulyap sa entrance ng restaurant. Kahit hindi siya lumingon, alam niya na kung sino ang dumating. Juliana, what a pleasant coincidence. Lumingon siya rito at binigyan ito ng isang pilit ng ngiti. Jordan. Nakatayo sa likuran niya si Jordan Valderrama, ang tinaguriang Bachelor of the Year ng 3 sikat na lifestyle magazines, isang bilyonaryong real estate tycoon, at ang lalaking 3 buwan na siyang hindi tinitigilan. Sa paningin ng publiko, isa itong perfect gentleman, pero sa paningin ng triplets, isa itong malaking kontrabida. Sabay-sabay na tumigil sa pagnguya ang 3 bata. Si Blythe na kanina'y masayang kumakain ng pasta, biglang sumimangot at napahalukip-kip. Si Brian ay mariing hinawakan ng butter knife, habang si Bastian ay binaba ang iPad at tinitigan si Jordan. Hi kids. Nakangiting bati ni Jordan sa mga ito. Walang sumagot, naging bingi ang paligid sa katahimikan. Mga anak, say hi to Tito Jordan. Malumanay na utos ni Juliana. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang palakpakan ng mga bata sa ginagawa ng mga ito. Hello po. Walang ganang sabi ni Bastian sabay irap. Si Blythe ay tumangulang, habang si Brian ay humigop ng juice na parang walang naririnig. Walang pasabing, hinila nito ang bakanting silya sa tabi niya at umupo. You look stressed, Jules. Malambing na sabi ni Jordan. Sapat lang ang lakas ng boses para marinig ng mga tao sa kabilang table. You work too hard. Sabi ko naman sa'yo, you can always lean on me. I'm not stressed. I'm just trying to enjoy my Sunday with my kids. At isa pa, close na ang schedule ko for the day. I saw your PR stunt yesterday. Yung pag-acquire mo ng bagong warehouse facility sa Cavite. Bad move, Juliana. You overpaid by at least 5%. Sana tinawagan mo muna ako bago ka pumirma. You know women tend to make emotional decisions in business. I could have handled the negotiation for you. Umigting ang panga niya. Siya ang babaeng nagpatayo ng Delvin Logistics mula sa isang maliit na delivery fleet papunta sa isang nationwide empire. At pakiramdam ng lalaking ito na mas magaling ito sa kanya? Ngunit narinig nila ang biglang kalabog. Oops! Inosenteng sabi ni Brian. Tiningnan ni Juliana ang mesa. Ang malaking baso ng iced tea na puno ng yelo ay nakataob na. Ang malamig at malagkit na likido ay dire-diretsyong tumulong mula sa mesa pabagsak sa mamahaling cream-colored slacks ni Jordan. At sa limited edition na sapatos nito, napabalikwas ng tayo si Jordan. What the? Pinigilan nito ang sarili na magmura nang makitang nakatingin ng ilang tao sa kanila. It's fine. Accidents happen. Hala, sorry po Tito Jordan. Sabi ni Blythe na may pinakapeke at pinakamatamis na boses na narinig ni Juliana sa buong buhay niya. Masyado po kasing malaki yung kamay mo habang nagsasalita. Nasagi tuloy ni Brian. Di niya nasagi. Sinadya niya. Seryosong dagdag ni Bastian. Kagat-kagat niya ang ibabang labi para pigilan ang pagtawa. Let's get you cleaned up, sir. Nag-aalalang lumapit ang isang waiter na may dalang pamunas. Huminga siya ng malalim at tumayo.
Naku Jordan, ang kalat na. You should really go home and wash that off before it stains. At tungkol dun sa warehouse sa Cavite, I closed that deal 20% lower than the market value. Because I know my business. Next time you want to give me an unsolicited advice, make sure your own stocks aren't dropping. Happy Sunday. I'll call you Jules. Tiningnan niya ang tatlo niyang anak na ngayon ay inosenteng bumalik sa pagkain ng umalis ang lalaki. Okay, so sino ang gusto ng extra dessert? Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang triplets. Mainit ang singaw ng semento habang nakatambay si Gabriel sa may gilid ng convenience store. 2 kalsada ang layo mula sa napakasosyal na Italian restaurant. Nakaupo siya sa isang baliktad na plastic crate. May hawak na kalahating baso ng palamig at seryosong pinapanood ang 3 bata na kanina pa nakatayo sa harap niya. Punit-punit ang maong, kupas ang oversized hoodie, at medyo may dugyot factor ang kabuuan niya. Pero kahit mukha siyang ewan, sanay na ang mga batang lansangan sa area. Nahingan siya ng tulong. Pero iba yatang tulong ang gusto ng 3 bata sa harap niya. So, let me get this straight. Pinasingkit niya ang mga mata at tinuro ang sarili gamit ang plastic straw ng palamig niya. Gusto niyo akong i-hire para magpanggap na tatay niyo? Correction, fake daddy. Gate ni Bastian, ang batang lalaki na may hawak na pinakabagong model ng iPad. Inayos ito ang salamin sa ilong at mabilis na nag-swipe sa screen. Temporary contract lang. Ayaw namin doon sa Jordan na yun. Sobrang red flag, mukhang manipulator at feeling stock market expert. At masyadong mabaho ang perfume. Nasisira ang vibe ni mommy kapag nandyan siya. Dagdag ni Blight. Napakamot sa ulo si Gabriel. Gusto niyang matawa pero mas nangibabaw ang instinct niyang lumayo. Mga bata, baka nakakalimutan niyo. Mukha ako naligo sa kanal. At pangalawa, prank ba to? Di ba kayo marunong maghanap ng mga social influencer? Baka pwede yon. We don't do cringy pranks. Malamig na tugon ni Bastian. Wala sa backpack nito, naglabas ang bata ng isang envelope at inabot yun sa kanya. That's 5,000 pesos cash advance. Ang gagawin mo lang, lalakad ka papunta sa amin kapag lumabas na si Mommy at si Jordan sa restaurant, isisigaw mo na ikaw ang nawawala naming tatay. Napatitig siya sa sobre. Malaking pera na yon. Pang maraming kainan na, ng pares sa tapsilog yun para sa kanya. At sa mga batang kalsada na minsan ay binibilhan niya ng tinapay. Pero umiling pa rin siya. Ayaw niya ng gulo. At higit sa lahat, ayaw niya makaalam sa buhay ng mayayaman. Alam niya kung gaano ka-plastic at kagulo ang mundong yon. Kasi minsan sa buhay niya, nandoon siya. Hindi naman talaga purong palaboy si Gabriel mula simula. Dati siyang architecture graduate. May pangarap, may maliit na construction startup kasama ang matalik niyang kaibigan. Pero dahil sa sobrang pagiging tiwala at inosente sa mundo, ginago siya ng sarili niyang partner. Baon siya sa utang, pineke ang pirma niya sa mga bangko, kinuha pa ang buong credit identity niya. Nang subukan niya lumaban, natalo siya sa korte dahil mas may perang pambayad ng magaling na abogado ang nanloko sa kanya. Pagkatapos noon, parang sinumpa ang buhay niya. Nag-apply siya ng kahit anong simpleng trabaho pero palagi siyang natatanggal paglipas ng ilang linggo. Minsan, nasusunog ang kusina kahit wala siyang ginagawa. Minsan, nalulugi ang branch kung kailan siya ang shift leader. At minsan, napagbibintangan pa siyang nagnakaw dahil lang sa nakaraang utang na hindi naman sa kanya. Na-realize ni Gabriel na malas siya. Sobrang malas. Na parang ang mismong universe ay may personal na galit sa kanya. Kaya kalaunan, napagod na siyang lumaban. Sinuko na niya ang pakikipagpaligsahan sa lipunan. Mas tahimik ang buhay niya bilang palaboy dahil walang nag-e-expect sa kanya, walang manloloko, at walang utang nahahabol. Malas pa rin siya sa maliliit na bagay. Pero kahit papano, malaya siya. Kaya bakit pa siya papasok sa panibagong gulo? Kasama ang 3 bata na ito. Pasa ko, kids. Sabi niya sabay tulak pabalik ng sobre sa kamay ni Bastian. Baka kapag lumapit ako sa mama niyo, tawagan pa ako ng pulis. Pagtripan niyo na lang yung ibang tao dun. 10,000. Mabilis na hirit ni Bastian.
Hindi to tungkol sa pera. 20,000. At bibilang ka namin ng bagong damit para mukha kang rockstar at dito toong homeless. Pumasok na rin sa usapan si Blythe. Sabay tingin sa outfit niya mula ulo hanggang paa. Napabuntong hininga siya. Bakit ba lagi siyang naaakit sa mga sitwasyong alam niyang idadamay siya sa panibagong kamalasan? Sigurado kayo dito? Tanong ni Gabriel habang sinusuri ang envelope na muling inabot sa kanya. Kapag ako napahamak o nakulong dahil sa away pamilya niyo, isusumpa ko talaga kayo. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Pinalitan ng triplets ang damit ni Gabriel gamit ang oversized denim jacket at cap na binili ni Blythe mula sa malapit na butik gamit ang credit card ng mommy nila. Nagmukha siyang medyo hipster na naghihirap, pero kahit papaano, mukha ng taong may bahay. Paglabas ng mommy ng triplets kasama ang isang lalaki. Pumwesto na si Gabriel sa gilid. Go, go, move! Bulong ni Brian mula sa likod ng halamanan. Naglakad siya na mabilis at dumiretso sa kinaroroonan ng dalawa. Mga anak! Paos na sigaw ni Gabriel. Sapat para lumingon ng lahat ng taong naglalakad sa sidewalk. Tumakbo ang triplets pabalik sa tabi ng mommy nila at mabilis na pumatak ang luha ni Blythe. Daddy, ikaw po ba yan? What the heck is this? Gulat na sabi ni Jordan. Sabay takip ng ilong habang pinagmamasdan niya ang lumalapit. Tiningnan niya ang mommy ng triplets. Sandali siyang natigilan. Napakaganda nito. Pero ang tingin nito sa kanya ngayon ay parang gusto siyang gupitin sa kalahati gamit ang titig lang. Pero, kailangan niyang panindigan. Juliana, patawarin mo ako. Babalik na ako. Huwag mo ako ipagpalit sa isang lalaking ganyan. Huwag mo ipagpalit ang pagmamahala natin sa lalaking kasama mo ngayon. Tiningnan ng babae ang triplets. Kids, ano to? Mommy, siya yung nawawala naming daddy. Tapos sabi mo nagpunta lang siya sa malayo para bumili ng gatas. Ito na siya! Sabi ni Brian habang nakaturo sa kanya. Napa-facepalm si Gabriel sa loob-loob niya. Bumili ng gatas? Seryoso, yun talaga ang script. Si daddy yan! Oo nga, bumalik ako para sa gatas. Pero sold out sa unang grocery kaya natagalan ako ng 8 taon. Aniya, at tinaas pa ang magkabilang kamay para magbukang mas dramatic. Are you insane? Jules, this man is completely unhinged and delusional. Let's get out of here. Sigaw ni Jordan. Hindi ako aalis hanggat di ko kasama ang pamilya ko. Sigaw pa niya. Pero dahil sa lakas ng kamalasan sa buhay niya at sa sobrang paggalaw ng mga paa niya, natapilok siya sa sarili niyang sapatos. Nawalan siya ng balanse. Sa instinct na makahawak sa kahit ano. Naabot ng kamay niya ang polo ni Jordan. Isang malakas na tunog ng napunit na tela ang nangibabaw sa kalsada. Nawalan din ng balanse si Jordan at kapwa sila bumagsak sa tabi ng isang ornamental plant box. Lumipad ang mga tuyong dahon at lupa, diretso sa muka at branded the polo ni Jordan. My designer shirt! You ruined my day! You bunch of weirdos! Sigaw ni Jordan na halos mag-hysterical at punong-puno ng lupa ang buhok at muka. Sa sobrang inis at hiya, dahil marami ng taong nagre-record ng video gamit ang mga phone nila. Mabilis itong tumakbo papunta ng sasakyan nito at pinaharurot yun palayo. Tiningnan ni Gabriel si Juliana na ngayon ay nakatayo sa harap niya habang nakahalukip-kip. So, bumili ng gatas ng 8 taon, ha? Napalunok siya sa kaba. Tumingin siya sa triplets para humingi ng saklolo. Pero si Bastian, biglang naging busy sa iPad nito. Si Blythe ay nakatingin sa langit na parang nagbibilang ng ulap at si Brian ay biglang nagpanggap na hindi siya kilala. Sabi ko sa inyo, malas ako eh. Ma'am, pwedeng pakipaliwanag ko muna habang nakaupo sa simento. Dahil sa takot niya mapahamak, mabilis na ipinaliwanag niya ang buong katotohanan. I swear, Ma'am Juliana, wala akong masamang intensyon. Sila ang lumapit sa akin, sa gilid ng convenience store. Binayaran nila ako para magpanggap na tatay nila, kasi ayaw talaga nila dun sa Jordan.
Naisip ko lang din na pambili rin to ng pagkain ng mga batang nasa kalsada dun sa may munisipyo. Kung ipapapulis niyo ako, tanggap ko na. Sanay naman ako malasin. Huh, so binayaran ka nila ng 20,000 para lang sa 5 minutong iskandalo. Inaasahan ni Gabriel ang matinding galit, pero biglang may nagbago sa ekspresyon ng mukha ng babae. Ang matalim nito mga mata ay kumislap at gumuhit ng isang napakatamis na ngiti sa mga labi nito. Honestly, that was the best 20,000 pesos my kids ever spent. Sabi ni Juliana, sabay ayos ng designer blazer nito. Po? Matagal ko nang gustong ipamukha kay Jordan na hindi ko kailangan ng unsolicited business advice niya at lalong hindi ko kailangan ng isang tulad niya sa buhay ko. That guy is a stubborn narcissist. Pero ngayong nakita niyang may ex akong pwedeng manira ng shirt niya at magdulot ng scene sa publiko, panigurado magtatago yun ng ilang buwan. Pumalakpak si Blythe. See, Mommy, we told you it was an investment. Quiet, Blythe. Pananagutan niyo pa rin ang pagkuha ng card ko nang walang paalam. Seryosong sabi nito bago muling humarap sa kanya. Inisip niya na pwedeng-pwede na siyang tumakbo at bumalik sa pwesto niya sa kalsada. Pero bago pa siya makahakbang paatras, hinawakan siya ni Juliana sa braso. Where do you think you're going? Babalik na po sa pagiging palaboy? Tugon niya rito. No way. Jordan has contacts in PR and media. Kapag nalaman niyang palaboy ka lang pala talaga na inupahan ng mga anak ko, babalik yun na mas agresibo. You're coming with us? Saan po? Sa mansyon. Bago pa man makapagreklamo si Gabriel, naisampa na siya sa loob ng isang napakalaking kulay itim na luxury SUV. Nakaupo siya sa gitna, habang nakatabi ang triplets na halos mag-unahan sa pagkuha ng snacks mula sa mini-fridge ng sasakyan. Nag-alala pa nga siya na baka madumihan ng maong niya ang mamahaling upuan, kaya pilit niyang pinapaliit ang sarili sa gilid. Pagkalipas ng kalahating oras na biyahe, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking modern minimalist gate. Bilang isang dating architecture graduate, hindi niya mapigilang mamangha. Ang pagkakadisenyo ng mansyon ay pangarap lang niyang i-render sa laptop noon. Baba. Utos ni Juliana nang mabuksan ng driver ang pinto. Pumasok sila sa loob ng napakalaking bahay na may napakataas na ceiling at chandelier. Welcome to our crib, fake dad. Biro ni Brian at tumakbo pataas sa grand staircase para magpalit ng damit. Umupo si Juliana sa leather sofa at tinuro ang katapat na silya para maupo rin siya. Gusto ko ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Ano po? Ma'am, pinalagpas niyo lang yung nangyari kanina. Pero ang magpanggap na matagalan. Ayoko po ng gulo eh. Sabi ko nga sa inyo, napakamalas kong tao. Baka pag nagstay ako rito, masunog tong mansyon niyo. I don't care about your bad luck. Jordan isn't the only greedy businessman who's trying to marry me and be part of my company. Ang dami nila nakapaligid sa akin na akala nila madali ako mauto dahil isa kong balo. I need a shield. A chaotic, unpredictable shield. Ibinaba ni Juliana ang isang kontrata sa mesa. I'll pay you 100,000 pesos a month. Live in. Dadamitan ka, pakakainin ka, at tuturuan ka kung paano kumilos. Ang trabaho mo lang maging fake daddy ng triplets. Kapag may mga mapangahas na lalaking gustong lumapit sa akin, and of course, keep the kids entertained. Napatitig si Gabriel sa kontrata. Tapos sa malawak na sala ng mansyon, at sa huli sa triplets na nakadungaw mula sa ikalawang palapag at nakatitig sa kanila habang nakataas ang mga thumb up. Naisip niya ang mga batang kalsada na mapapakain niya at ang tsansa niya makabangon man lang kahit papaano mula sa pagiging palaboy. Pero kasabay noon, naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ma'am Juliana, siguraduhin niyo lang na may fire insurance ng bahay niyo. Kasi kapag ako ang kasama niyo, hindi lang puso ni Jordan na masisira rito. Hindi maipaliwanag ni Juliana. Ang gulat niya na makita si Gabriel na bumaba sa grand staircase ng mansyon pagkatapos itong ayusan ng personal styling team niya. Nawala ang dugyot aura at lumabas ang matangos itong ilong, malalim na dimples at ang mga matang may likas na karisma. Bagay na bagay sa matangkad itong katawan ng custom-tailored dark navy suit
na pinahiram ng stylist para itong isang totoong old money billionaire na nagpa siyang mag-maintain ng low profile. May mga tao talagang pinagpalas sa muka. Sadyang minalas na sa buhay. Naisip pa niyang komento. Ma'am Juliana, hindi ba masyado masikip to sa dibdib? Pakiramdam ko pag huminga ako ng malalim, puputok yung butonis eh. Huwag kang huminga ng malalim. You look fine. Actually, you look better than fine. Panindigan mo yung mukha mo mamaya. Target nilang daluhan ang Grand Charity Gala ng Philippine Commerce Association na isang napakasosyal na gabi kung saan naroon ang lahat ng elite business figures kabilang na si Jordan. Pagdating sa hotel ballroom, agad na nakuha ni na Juliana at Gabriel ang atensyon ng lahat. Nakahawak ang kamay niya sa braso ni Gabriel, habang ang triplets naman ay sunod-sunod na nakalinya sa tabi nila. Hindi lang basta tumayo si Gabriel. Inako nito ang role bilang ultimate hands-on dad. Na makita nitong medyo natatapilok si Blight sa munting heels nito, walang alinlangan nitong lumuhod sa harap ng napakaraming tao para ayusin ang strap ng sapatos ng bata. Nang magsimula ng magpasaway si Brian, mabilis na inilabas nito ang isang maliit na wet wipe mula sa suit pocket nito at pinunasan ang gilid ng labi ng bata habang pinapangaralan nito ng malumanay. Kahit kay Bastian, na lagi nakadikit sa iPad, pasimpleng inaagaw ni Gabriel ang gadget at pinalitan niyo ng isang baso ng apple juice. Nanliit ang mga mata ni Juliana habang pinapanood ang lalaki. Pero sa totoo lang, sobrang convincing ng ginagawa nito. Maging ang mga matatandang businesswoman na nakasalamuhan niya ay napapahawak sa dibdib dahil sa nakita. Hanggang sa lumapit ang pinakamalaking pader sa gabi na yon, si Jordan, na may hawak na champagne glass at may kasamang 3 kilalang socialite at chismosa ng high society. Juliana, care to formally introduce him to everyone? Hinawakan niya ng mas mahigpit ang braso ni Gabriel at nagpakawala ng kanyang pinaka-plastic ng ngiti. This is Gabriel, the father of my triplets. Nagpalitan ng makahulugang tingin ng mga socialites sa paligid. Oh, the father. How interesting. Juliana, dear, because as far as the entire business circle knows, you were happily and loyally married to your late husband 8 years ago when the triplets were born. Tanong ng isang matandang alyansa sa negosyo na si Madam Doña Hortensia. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumulo sa likod ng kanyang leeg. Sa sobrang kagustuhan nilang gumawa ng dramatic cover story para takutin si Jordan, ay nakalimutan niya ang pinakamalaking detalye sa buhay niya. 9 na taon siyang kasal sa yumaong asawa. Balo siya at kilala siya ng buong lipunan bilang isang loyal at devoted na asawa bago namatay ang mister niya. Kung si Gabriel ang tunay at biological na ama ng 8 taong gulang na triplets, ibig sabihin lang noon sa paningin ng lipunan, nangabit siya noong kasal pa siya sa dating asawa. Wait a minute. If he is the biological dad of the triplets who left 8 years ago, does that mean you cheated on Richard while he was still alive? Wow, Juliana. The pristine, untouchable CEO of Delvin Logistics had a secret affair with a penniless man. Nakangising hirit ni Jordan. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. It's not what you think. Sinubukan niyang magdahilan, pero naubusan siya ng salita. Na-corner siya ng sarili niyang gawang kwento. Pero biglang ibinaba ni Gabriel ang juice box ni Bastian sa tray ng nagdaraang waiter at maayos na tumayo. I think you misheard my wife to be Mr. Balderrama. At mukhang masyado rin mabilis mag-assume ang imagination mo. Panimula ni Gabriel. Napatingin si Doña Hortensia kay Gabriel. What do you mean, iho? Sabi ni Juliana, I am the father of her triplets. In the emotional and parental sense, Richard was a great man and their true father. Pero matagal na kami magkaibigan ni Juliana, even way before. Nung nawala ang mister niya,
I stayed by her side to support her and the kids. Over the years, I became the father figure these children needed. Sa akin na sila lumaki kaya daddy na ang tawag nila sa akin. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Juliana sa gulat. At yung sinasabi kong bumili ng gatas for 8 years, it's an inside joke, Jordan. An inside joke between me, my fiancé, and our kids. Pumunta lang ako na ibang bansa for 8 years to expand my personal business and investments. Kararating ko lang uli nito mga nakaraang linggo para tuluyan na magpakasal kay Juliana. Dagdag pa nito. Agad na sumakay sa script si Bastian. Ibinaba nito ang iPad at tumingin kay Jordan. We call him Daddy Gabriel because he's basically our stepfather now. Basic comprehension naman po. At saka, si Daddy Gabriel ang nag-aasikaso ng trust namin habang nasa abroad siya. You thought mommy cheated? That's so cheap of you to think. Dagdag pa ni Blythe. Napasinghap si Madam Doña Hortensia at ang iba pang mga socialite. Oh, my goodness, I see. Bulong ni Doña Hortensia. Sabay tingin kay Jordan na may pagkadismaya. Jordan, iho, napakasama naman ang iniisip mo. A stepdad who took care of the kids after Richard passed away? That is so sweet and romantic. It doesn't make sense. Noon lang sa kalsada, mukha siyang ewan. Napakadungis niya at mukhang walang bahay. Pilit na depensa ni Jordan. It's called Loki Fashion, Jordan. Hindi lahat ng mga tao, kailangan magbuka may hawak na pera at kailangan magsuot ng mamahaling damit. Gabriel prefers privacy. Katunayan nga, ayaw niya talaga lumabas sa media, right babe? Singit naman niya agad. Right, babe? At para naman sa ginawa ko sa polo mo, I apologize. Medyo dramatic lang talaga kaming magbonding ng triplets. Ani Gabriel. Nang makalayo na si Jordan at pumasok na sa hall ang iba pang mga bisita para sa hapunan, naging tahimik ang pagitan ni na Juliana at Gabriel. Ma'am Juliana, buhay pa ba ako? Tanong ni Gabriel habang nagpupunas ng imaginary pawis sa noo. Kala ko talaga, dadali na ako sa presinto kanina. Naitawid ko ba na maayos? Hindi lang naitawid, naging napakalinis pa ng palusot. Anang babae sa isip. Gabriel, I think you just earned yourself a bonus. Pagpasok pa lang nila sa mansyon mula sa gala night, agad na pumasok si Juliana sa kanyang home office at pinaakyat na ang triplets sa kanika nilang kwarto para matulog. Pinagpalit din niya si Gabriel ng mas komportableng damit. Pinagmasdan niya ito habang nakaupo sa tapat ng malaki niyang mahogany desk. Sino ka ba talaga, Gabriel? Seryosong tanong ni Juliana habang nakasandig sa kanyang swivel chair. A regular homeless guy wouldn't know how to handle high society rumors, nor would they articulate a fake backstory with such precision. You talk like someone na may pinag-aralan. Bumuntong hininga si Gabriel at napakamot sa likod ng leeg. Doon ito ikinwento ang buong nakaraan nito at ang pambihirang kamalasan na sumunod sa bawat subok nitong magtrabaho muli hanggang sa piliin na lang nitong maging palaboy sa kalsada. Mabilis makaramdam si Juliana kung nagsisinungaling ang isang tao. Pero sa mga mata ni Gabriel, pait at pagod lang ang nakikita niya. Kinabukasan, minabuti ni Juliana na subukan ng tunay na kakayahan ni Gabriel. Binigay niya rito ang blueprint at financial proposal para sa bagong warehouse facility na nabili niya kamakailan sa Cavite. Ang mismong deal na pilit pinapakialaman ni Jordan noon. Tingnan mo to. I want an honest structural and logistical assessment of this facility by 3 p.m. Napatingin si Gabriel sa blueprint at doon napansin niya ang biglang pagbabago sa mga mata ng lalaki. Nang magkita silang muli sa hapon, pinakita ni Gabriel ang papeles ng isang detalyadong draft. Pinakita nito sa kanya ang dalawang pangunahing pagkakamali sa drainage design ng pasilidad na pwedeng magdulot ng pagbaha sa loob ng 5 taon. Pati na rin ang mas magandang layout ng mga storage rack para mabilis ang ikot ng mga cargo truck.
Napangiti siya habang binabasa ang assessment. Doon na siya nagdesisyon na bigyan si Gabriel ng opisyal na posisyon bilang Operations and Infrastructure Consultant sa Delvin Logistics. Binigyan niya ito ng sariling opisina at dissenting wardrobe allowance. Akala ni Gabriel ay tahimik na ang buhay niya habang masayang ginagampanan ng trabaho niya sa Delvin Logistics at ang pagiging fake dad ng triplets. Pero, tila hindi talaga mawawala ang likas niyang kamalasan o di kaya sadyang napakaliit ng talaga ng mundo. Nagsimula ang lahat nang dumalo siya sa isang high-level infrastructure summit para katawanin ng Delvin Logistics habang busy siya sa pag-inspeksyon sa mga miniature architectural model at tinatalakay ang sustainable warehouse design sa ilang colleagues. May isang matandang lalaking nakatayo sa tabi niya. Bago pa man niya ma-process kung sino ang kausap niya, nakipagkwentuhan na ang matanda sa kanya. Doon nalaman ni Gabriel na halos pareho pala sila ng pinanggalingan at hilig. Pareho silang architecture degree holders. Parehong galing sa hirap, bago nagsumikap at pareho rin silang may kakaibang pagkahumaling sa classical na Filipino wood craftsmanship at minimalist industrial structures. You have a sharp eye, Gabriel. You don't talk like those greedy corporate sharks who only think about profit margins. You actually respect the craft. Jordan could learn a thing or two from you. Doon niya nalaman na ang kausap niya ay ama pala ni Jordan. Ngunit pumasok si Jordan sa hall at nakita ang nangyayari. Titig pa lang ay mukhang gusto na siya nitong patayin. Kaso, inimbita siya ng matanda para sa isang eksklusibong dinner party sa mansyon ng mga Valderrama at hindi agad siya makaangal. Nang makauwi siya, at naikwento ito kay Juliana at sa triplets habang naghahapunan, halos mabulunan si Juliana sa wine na ininom. Wait, you bonded with Don Fernando Valderrama? That old man really compliments everyone or anyone. Even Jordan gets criticized by him on a daily basis. Hindi ko rin alam. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa mga lumang bahay na bato sa vegan. Tapos bigla niyo na lang ako inimbita sa bahay nila ngayong weekend. Mukhang gusto niya pa akong i-hire bilang consultant sa bago nilang commercial development. Pagdating ng Biyernes ng hapon, habang naglalakad si Gabriel sa hallway ng Delvin Logistics, matapos ang isang matagumpay na meeting, bigla siyang hinarang ni Jordan sa may elevator lobby. I don't know what kind of cheap spell you cast on Juliana, Gabriel. At di ko rin alam kung paano mo nautuan tatay ko sa summit. Pero utang na loob lumayo ka sa pamilya ko. Naningkit ang mga mata niya. Dati nung palaboy pa siya, baka yumuko na lang siya at umiwas sa gulo. Pero ngayon, sa tulong ng tiwala ni Juliana at ng triplets, hindi na siya ang dating taong madaling tapak-tapakan. Inayos niya ang balikat ng kanyang suit at ngumiti kay Jordan. Mr. Valderrama, I didn't seek out your father. Siya ang lumapit sa akin. At tungkol sa pamilya mo, wala akong interest doon. Nagtatrabaho lang ako at nakikipag-usap sa mga taong marunong mag-appreciate ng magandang arkitektura. Stay away from my father's dinner this weekend. If you show up at the Valderrama Estate, sisiguraduhin ko malalaman na lahat ng totoo mong pinanggalingan. I will expose you as the penniless street rat you actually are. At idadamay ko ang pangalan ni Juliana. Bahagyang natigilan si Gabriel. Pwede siyang laitin ni Jordan hanggat gusto nito dahil sanay siya roon. Pero ang idamay si Juliana at ang kumpanya nito, doon sumusobra ang lalaki. Naramdaman niya ang pamilyar na kulo ng kanyang dugo. Tinignan niya ng diretso sa mata si Jordan. Nang bumukas na ang pinto ng elevator. You can try, Jordan. Pero siguraduhin mo lang na kapag ginawa mo yan, handa ka rin ipaliwanag sa tatay mo kung ba't inaaway ang pinakabagong paborito niyang guest. Nang makauwi siya sa mansyon ng gabing iyon, determinado na siyang tumanggi at di na dadating sa dinner ni Don Fernando. Ayaw niya nang magdulot ng panibagong gulo sa buhay ni Juliana, lalo na tahimik na at maayos ang takbo ng negosyo nito. Pero hindi pumayag si Juliana. You're going, Gabriel? Inimbitahan din ako ni Don Fernando kasama ang triplets. Plus, backing down now
will only make Jordan think he successfully intimidated you. Pero Juliana, panigurado magwawala si Jordan doon. Pinagbantaan niya ako, sabi niya ibubunyag daw niya. Nagaling ako sa kalsada para siraan ka. Let him try. Ang hindi alam ni Jordan, mas respetado ng tatay niya mga taong nanggaling sa ibaba kesa sa mga laking spoil na katulad niya. Kaya naman noong linggo ng gabi, dumating ang pamilya sa napakalaking ancestral estate ng mga Valderrama sa Forbes Park. Sa dinner table ramdam ang matinding tensyon. So Gabriel, nabanggit mo sa summit na pamilyar ka sa mga lumang bahay na bato sa Vigan. Where did you grow up? I rarely meet young men nowadays who appreciate classical architecture. Panimula ni Don Fernando. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang tinidor. Sa probinsya po na Ilocos, Don Fernando. Ang nanay ko po kasi, dating kasambahay sa Maynila. Bago siya umuwi sa probinsya para palakihin ako. Lumaki ako sa kwento niya tungkol sa mga lumang mansyon dito sa metro. Partikular na sa mga structure na gawa sa hardwood at machuca tiles. Bahagyang natigilan si Don Fernando. Ibinaba rin nito ang kubyerto sa seryosong pinagmasdan ng mukha niya. Dating kasambahay sa Maynila. Anong pangalan ng ina mo, iho? Sara po. Sara Santos. Namutla ang matanda habang pabalik-balik ang tingin sa mukha niya at sa isang lumang portrait na nakadikit sa pader ng dining hall. Sara. Si Sara na umalis noong 1998 na may dalang sanggol. Pabulong na sabi ni Don Fernando. Napakunot ang noo niya. Po, paano niyo po kilala ang nanay ko? Napatayo na si Jordan mula sa silya. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Ba't mo pinapakinggan ang kwento ng taong yan? It's just making up stories to sound deep. Manahimik ka, Jordan! Galit na sigaw ni Don Fernando na ikinagulat ng lahat, maging ni na Juliana at ng triplets. Huminga ng malalim ang matanda at muling tumingin kay Gabriel. Gabriel, bago namatay ang asawa ko, nagkaroon ako ng isang napakalaking pagkakamali. Nagkaroon ako ng relasyon kay Sara, ang kasambahay ng pamilya noong panahong yun. Nang malaman niyang buntis siya, bigla siyang naglaho. I spent years looking for her and my eldest child, my long-lost son. Dad, are you out of your mind? Iniisip mo ba na ang dugyot at dating palaboy na yun ang nawawala mong anak? That's impossible. Pinaglalaroan ka lang niya para makuha ang pera natin. Hysterical na sigaw ni Jordan. Napatitig si Gabriel sa matanda. Parang huminto ang ikot ng mundo niya. Don Fernando, pasensya na po. Pero baka nagkakamali lang po kayo. Maraming Sara sa mundo. At saka napakamalas kong tao. Hindi po tugma yung buhay ko sa pagiging isang Valderrama. Pero ang mukha mo, ang mata mo, at ang hilig mo sa arkitektura. Giit ng matanda. I'm sorry, but I can't accept this just based on a story. Giit niya bago bumaling kay Juliana. Juliana, pwede na ba tayong umuwi? Mabilis na tumayo si Juliana at tinawag ang triplets. Thank you for the dinner, Don Fernando. I think we need to leave. Paalam ng babae. Pagpasok sa loob ng SUV, tahimik lang si Gabriel habang nakatitig sa labas ng bintana. Are you okay? Bungad ni Juliana. Iniisip ko lang. Kung totoong anak ako na matandang yan, ibig sabihin, mas minalas pala talaga ako sa buhay kaysa sa inakala ko. Imagine having Jordan as a half-brother. Ilang araw pagkatapos ng hapunang yon, nasa kalagitnaan si Gabriel ng pagre-review ng panibagong warehouse design sa opisina ng Delvin Logistics. Nang biglang pumasok si Juliana. Hawak nito ang isang sealed manila envelope. Don Fernando's private investigators sent this. Kinuha pala nila yung ginamit mong kutsara nung gabi ng dinner. They ran a discrete DNA test. Napatigil si Gabriel sa ginagawa. Kinuha niya ang envelope at binasa ang laman. Isang resulta lang ang kailangan niyang makita. Napapikit siya sandali bago napasandig sa kanyang upuan. Sa loob ng maraming taon,
Inakala niyang wala na siyang dapat hanapin tungkol sa pinagmulan niya. Ngayon, isang piraso ng papel lang ang tuluyang nagpatunay sa bagay na hindi niya kailanman inakalang maririnig. Siya ang nawawalang panganay na anak ni Don Fernando Valderrama. Kasabay ng pagkilalang iyon, ang isang bagay na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Bilang kauna-unahang anak at panganay, ayon sa batas at sa testamentary wishes ni Don Fernando, kay Gabriel mapupunta ang major controlling shares ng Valderrama Group of Companies, ang kumpanyang halos buong buhay na pinaghirapan at pinalago ni Jordan. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang magiging reaksyon nito. Nadatnan niya si Jordan sa veranda ng mansyon habang pinapanood ang triplets na naglalaro sa garden. Nang marinig nito ang mga yabag niya, agad itong humarap. I'm not here to fight. Malamig na bungad ni Jordan. Kapansin-pansin ang pagod sa mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung gaano katagal ito hindi natulog, pero sapat ang itsura nito para malaman niyang hindi simpleng pag-uusap ang pakay nito. Then why are you here, Jordan? I have my own money, my own investments, and my own name. Hindi ko kailangan ng pera ni Dad. But what I built in Valderrama Group, I slaved my life for that company for 12 years. Habang wala ka. Habang nagpapakasaya o nagpapakahirap ka man sa kalsada. Ako nandun. Nang halos malugi ang kumpanya. Nung pandemic. Ako ay nagpudpud ng kilay para maging ko ano man ang Valderrama Group ngayon. Hindi niya inaasahang maririnig yun mula kay Jordan. Ayoko lang na may pumasok na ibang tao out of nowhere at kunin lahat ng pinaghirapan ko. Araw-araw. Pinaparamdam sa akin ni Dad na hindi ako sapat. Tapos nung lumabas ka, a guy who naturally understands architecture. A guy who effortlessly impresses him na parang napalitan na lang ako ng ganun-ganun lang. I was just trying to protect what's mine. Hindi ako pumasok sa negosyo para lang sa yaman. I wanted my father's pride. Dati, madali para kay Gabriel na isipin. Nakasakiman lang ang dahilan. Pero habang nakikita niya ang pagod sa mukha nito, unti-unting nagbago ang tingin niya rito. Sa tingin mo ba talaga? Interesado ako sa mga shares at sa kumpanya pinaghirapan mo. What are you saying? Wala akong balak agawin ng kumpanya mo. I am an architect and a logistics consultant now. Masaya ako sa ginagawa ko sa Delvin Logistics at sa buhay na meron ako rito kasama si Juliana at sa triplets. Ang gusto ko lang ay ang makilala ang tatay ko bago siya mawala. I don't want his empire. It's yours. You earned it. You're giving up the controlling shares? Hatiin natin yan sa paraang patas kung kinakailangan. O ipapaubaya ko sa iyong pamamahala pero sa isang kondisyon. What condition? Tanong nito agad. Tigilan mo na ang pagiging papansin kay Juliana. At saka, tulungan mo akong turuan si Dad kung paano maging totoong tatay. Kasi mukhang pareho tayong kulang sa aruga na matandang yon. Napanganga si Jordan. Saglit itong natigilan bago gumuhit ang isang maliit na ngiti sa mga labi nito. Napaiwas pa ito ng tingin. You really are an annoying brother, aren't you? Sa gilid ng veranda, napansin niyang nakasandig si Juliana sa pinto. Nakangiti itong nakatingin sa kanila habang papalapit ang triplets. Makalipas ang 2 taon at ganap nang nagbago ang buhay ni Gabriel. Nanindigan siya sa kanyang desisyon. Tinanggihan niya ang halos buong mana at ang mga major controlling shares ng Valderrama Group of Companies. Ipinatala niya ang mga ito sa pangalan ni Jordan sa kondisyong mananatili siyang shareholder at accredited lead architect para sa mga piling infrastructure projects ng pamilya. Mas pinili niyang bumangon gamit ang sarili niyang sipag at talino. Sa tulong at patuloy na pagtitiwala ni Juliana, itinatag niya ang sarili niyang architectural at engineering firm. Pagkaraan ng 2 taon, isa na siyang sikat at matagumpay na architect sa bansa. Nagkasundo na rin sila magkapatid. Madalas na nga itong bumibisita sa mansyon para makipaglaro sa triplets. Naging maayos ang lahat. Maunlad ang negosyo. Payapa ang pamilya.
at wala na mga suitor na nanggugulo. Pero may isang napakalaking problema si Juliana na pilit nagpapasakit ng ulo niya gabi-gabi. Bakit hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari sa relasyon nila ni Gabriel? 2 taon na silang nakatira sa iisang bubong. 2 taon na siyang kasama nito sa bawat tagumpay at kabiguan. Kahit ang triplets, ay tinuturing na itong totoong ama. Pero sa kabila ng lahat, nananatiling sobrang formal at safe ang galaw ni Gabriel sa kanya. Professional pa rin kung makitungo. May boundaries. At kapag magkasama silang dalawa lang sa kwarto sa sasakyan, masyado siya nitong nirerespeto. Nagsisimula na nga siyang magduda sa sarili at sa kasarian ng lalaki. Bakla ba si Gabriel? Tanong ni Juliana sa sarili habang nakatitig sa salamin sa loob ng kanyang master's bedroom. I mean, he's extremely handsome, stylish, cultured, at napakalinis sa bahay. At higit sa lahat 2 taon ko na siyang sinusubukang akitin pero palagi siyang tumatakbo. Naalala niya ang mga nagdaang buwan. Noong isang buwan, nagsuot siya na isang napakagandang silk nightgown at nagpanggap na hindi mabuksan ang bote ng wine sa kitchen island lang ng silang dalawa. Nang lumapit si Gabriel, buong ingat lang nitong pinalitan ng corkscrew, binuksan ang bote, binigyan siya ng isang baso, at mabilis na nagpaalam. Noong nakaraang linggo naman, habang nasa kalagitnaan sila ng panonood ng movie sa home theater, ay isinandal niya ang ulo sa balikat nito. Kaso bigla itong tumayo para mag-refill ng popcorn na halos puno pa naman. Para kay Juliana, nakaka-frustrate na. Gustong-gusto niya si Gabriel. Mahal na talaga niya ang lalaki. Matapos maihiga ng triplets para matulog, nagdesisyon si Juliana na oras na para tapusin ang larong ito. Dumiretso siya sa balcony kung saan nakatayo si Gabriel. Di ka pa natutulog? Malambing na tanong niya rito. Agad na napatingin ito sa kanya, lalong-lalo na sa suot niya. Kaya napalunok ang lalaki. Hindi pa, Juliana. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Gabriel. 2 taon na. Naging matagumpay ka na, maayos na ang lahat. Pero hindi mo ba napapansin? Ang alin? Nauutal nitong tanong. Na gusto kita. At alam kong gusto mo rin ako. So why do you keep running away every time I try to get close to you? O baka naman di talaga babae ang gusto mo? Napaubo ng matindi si Gabriel. Ano? Anong iniisip mo, bakla ako? Then prove me wrong. Hirit niya. Sabay hakbang paabante para mas lalong ipitin si Gabriel sa balkonahe. Kasi kapag magkasama tayo, nakikipaglaro ka ng tagu-taguan. If you're not gay, then why are you avoiding me? Huminga ng malalim si Gabriel at binaba ang mug sa kalapit na mesa at tinawakan ng magkabilang balikat niya para bahagya siyang ilayo. Listen to me. I am not gay. God knows how much I want you. Araw-araw, gabi-gabi. Halos mabaliw ako kapag malapit ka sa akin. Then why? Dahil natatakot ako. Naaalala mo ba kung gaano ako kamalas noon? Paghawak ko ay isang bagay, nasisira. Pag pumasok ako sa buhay ng tao, nagkakagulo. Sa loob ng 2 taon, pilit kong pinapatunayan sa sarili ko na karapat-dapat ako sa'yo. Gusto kong makatayo sa sarili kong mga paa para kaya na kitang protektahan at buhayin bilang isang totoong lalaki. Kaya ako umiiwas kapag inaakit mo ako kasi kapag hindi ako lumayo, alam ko hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. At ayoko samantalhin ng pagkakataon habang nakatira pa ako sa bahay mo nang walang malinaw at formal na commitment. Gusto kong gawin to sa tamang paraan. Ang lahat ng duda, ang mga teorya niya kung bakla ba ito, at ang frustrasyon niya sa nakalipas sa 2 taon, ay biglang naglaho na parang bula. You stupid, honorable architect. Pabulong na biro niya. Sabay pulupot ng kanyang braso sa leeg ni Gabriel. I don't care about your honorable sequence. 2 taon ako naghintay. You're not getting away tonight. Bago pa man makaisip ng panibagong dahilan si Gabriel, opisyal nang naging sina Juliana at Gabriel.
Pero dahil sobrang honorable pa rin ang pananaw ni Gabriel sa buhay, nagmungkahi ito na mag-date muna sila ng formal. Gusto ko ligawan ka ng tama, Juliana. I want to give you proper dates. Sabi sa kanya ni Gabriel. Hindi naman siya makatanggi. Sa katunayan, gustong-gusto niya ang idea. Sa loob ng 2 taon, laging business partner at protector ang role nila sa isa't isa. Kaya ang pakiramdam na nililigawan siya ng lalaking mahal niya ay parang nagbabalik sa kanya ang excitement at pagiging teenager. Sa ikalawang date nila, dinala siya ni Gabriel sa isang cafe at bakery. Hindi ito katulad ng mga 5-star fine dining spots na kinasanayan ni Juliana. Pero napaka-presko ng paligid. Mabango ang amoy ng freshly baked sourdough bread at napakatahimik ng ambiance. Pero napansin ng kanyang matatalim na mata ang isang lalaki sa may sulok ng cafe malapit sa counter. Abala ang lalaki sa pagsusolve ng isang simpleng crossword puzzle sa dyaryo. At tuwing hihigop ito ng kape mula sa mug, pasimpleng nakaturo ang maliit itong daliri. Teka, pabulong na sabi niya. At pinasingkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaki. Bakit, babe? Am I hallucinating? Or is that Jordan Valderrama? Lumapit ang isang magandang waitress na may name tag na Maya na may hawak na tray ng pastry papunta sa lalaki. Nang mag-angat ng tingin ng lalaki, nanlaki ang mga mata niya. Ang dating maarte, suplado at kilalang Bachelor of the Year na si Jordan Valderrama ay mukhang tuod na nakatulala sa harap ng waitress. Biglang namula ang 2 tenga nito. At nung umiti si Maya at nagtanong kung gusto pa dito ng refill, pautal-utal na sumagot ang bilyonaryo ng, Opo, salamat po, Miss Maya. tumingin siya kay Gabriel para ipahiwatig ang matinding gulat niya. Pero imbes na magulat din ito, tumawa lang ito habang nakatitig sa kanyang kapatid. You know about this? Oo naman. 2 linggo niya nang ginagawa yan. Tumawag sa akin si Jordan. Noong isang madaling araw, sobrang nagpapanik. Kala ko kung na paano na. Yun pala magpapatulong sa akin kung paano maging ordinaryong tao. What? Nag-breakdown kasi ang sasakyan niya noong 1 buwan. Tinulungan siya ni Maya at hindi siya nakilala. Na-love at first sight ang kapatid ko. Kaso, na-realize si Jordan na kapag dinala niya rito ang dating attitude, baka ma-turn off o matakot yung babae. Kaya yun, nag-rebrand ang gago. Nagpanggap na simpleng freelance graphic designer na lagi nagtatrabaho sa cafe nila. Unbelievable. The mighty Jordan Valderrama is down bad for a waitress. Hindi makapaniwala si Juliana sa mga naririnig niya. Ang lalaking dating kinaiinisan niya at ng triplets dahil sa sobrang kayabangan ay isa na palang ganap na simp na nagpapanggap na duka para lang mapansin ng babaeng gusto nito. Ilang buwan ang lumipas, papalabas na si Juliana sa kanyang home office sa mansyon. Dala ang ilang folder nang narinig niya ang mga boses na nanggagaling sa may minibar sa library. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Boses yon ni na Gabriel at Jordan. Isasara na sana niya ang pinto para bigyan ng privacy ang dalawa. Nang bigla niyang marinig ang sinabi ni Gabriel. Ayoko na talaga magpakasal, Jordan. At lalong ayoko magkaanak. Natigilan siya. Tila naputol ang paghinga niya. Binaba niya ang mga folders sa kalapit na console table habang unti-unting lumalamig ang kanyang mga kamay. Seryoso ka, bro? Paano si Juliana? Paano yung pamilya niyo? Masaya na ako sa ganito. Ayoko ng panibagong legal commitment. Yung kasal-kasal na yan, trap lang yan. Tsaka ang hirap pagpalaki ng bata. Mas gusto kong ganito na lang kami. Maintindihan naman siguro ni Juliana yon kung talaga mahal niya ako. Bro, baka magalit si Jules. Dagdag ni Jordan. Huwag mo ipapaalam sa kanya, basta ayoko talaga ng kasal. Nakaramdam siya ng matinding pait, hiya at galit sa buong katawan. 2 taon niyang pinagkatiwala ang puso niya, ang bahay niya, ang pamilya niya sa lalaking ito. Pinanindigan niya ito sa harap ng alta sosyedad. Tapos sa huli, ganito lang pala ang tingin nito sa hinaharap nila. Na ang kasal ay isang trap at ang pagkakaroon ng sarili nilang anak ay isang abala.
Binuksan niya ng mabilis ang pinto ng library at pumasok siya ng diretso roon. Biglang napatalon sina Gabriel at Jordan mula sa kinatatayuan ng mga ito. Juliana, kanina ka pa ba dyan? Utal na pambungad ni Gabriel. Malamig pa sa yelo ang tingin niya sa binata. So, ang kasal pala sa akin ay isang trap. At ayaw mo magkaanak dahil ang abala sa'yo? Ang isang bata? Babe, wait. Subok ni Gabriel na lumapit. Don't baby, Gabriel. Kaya pala 2 taon kang umiiwas. Kaya pala kailangan pa kitang halos pilitin sa balcony ng isang buwan dahil sa utak mo ginagamit mo lang ako para maayos ang buhay mo. Pero kapag future na ang usapan, ayaw mo pala sa akin? Listen to me. Misinterpretation yan. Nagbatuhan lang kami ng linya ni Jordan. Prank lang yun. Wala yun, hindi yun totoo. Yun. Ang pinakamaling salitang pwedeng sabihin ni Gabriel sa isang galit na si Juliana. Prank? Ginawa mong prank ang future natin, so katatawanan lang sa'yo ang commitment? Kapag nahuhuli ka, biglang prank lang? Jules, chill. Totoo yun. Subok ni Jordan na umentra. Manahimik ka, Jordan. Umuwi ka na bago ko ibenta ang kotse mo. Mabilis na napayoko si Jordan. Pasimpleng umatras papuntang pinto. Copy that, Jules. Paano ba yan, bro? Good luck. At mabilis na naglaho ito. Juliana, please. Let me explain. Hindi yun totoo. Seryoso ako. Gumagawa lang kami ng video decoy ni Jordan kasi. I don't care about your excuses. Gabriel, pinagkatiwalaan kita. Ang triplets tinuring kang totoong ama. Tapos maririnig ko na ayaw mo pala magpakasal at magkaroon ng sarili nating pamilya? If you didn't see a future with me, dapat nung una palang sinabi mo na. Hindi yung pinagmumukha mo akong tanga na naghihintay lang sa wala. Gusto ko magpakasal sa'yo. Sigaw ni Gabriel. I don't believe you. I want you to leave the main house. Doon ka sa guest villa habang iniisip ko kung may natitira pa ba tayong dapat pag-usapan. Juliana, please. Lumabas ka na. Before I fire you as my consultant. Kinabukasan ng umaga, sa dining room. Sobrang bigat ng hangin. Wala si Gabriel sa pagkainan dahil pinalipat ito ni Juliana sa guest villa nung nagdaang gabi. Mommy, nasa si Daddy Gabriel? Inosenteng tanong ni Brian habang nakatingin sa bakanting silya sa kabilang dulo ng mesa. Sino na magtuturo sa akin mag-assemble ng Lego castle ko ngayong? He's not here. At wag niyo siyang tatawagin Daddy. He is just your fake dad, remember? Binalik ko lang kayo sa reality. Anumang oras pwedeng mawala ang mga taong pinapapasok niyo sa buhay niyo. Putol ni Juliana. Nanlaki ang mata ni Bastian at ibinaba ang hawak na iPad. Mommy, that's unfair. Nag-experiment lang naman po sila ni Tito Jordan. Sino nagsabi sa'yo na makisawsaw sa usapan ng matatanda, Bastian? At ikaw, Blight, bakit hindi ka nakabihis na maayos? Anong oras na? No iPad for a week, Bastian. At kayong dalawa ni Brian, cancelled muna ang weekend trip niyo sa amusement park. What? Sabay-sabay na reklamo ng triplets. Mommy, biktima rin po kami rito. Wala kaming ginagawang masama. Si Fake na may kasalanan. Sigaw ni Blight na halos maiyak sa inis. Because you were all enabling him. Tumayo siya mula sa pagkainan, kahit di pa nababawasan ang pagkain niya. Inayos niya ang kanyang blazer at mabilis na naglakad palabas. Get ready for school. My driver will take you. Ayoko nang marinig ang pangalan ng lalaking yan sa bahay na to. Paglabas ng sasakyan ng triplets, papuntang eskwelahan, mabilis silang dumiretso sa guest villa sa gilid ng mansyon, kung saan kasalukuyang nakatira si Gabriel. Nadatnan nila si Gabriel sa maliit na veranda ng villa. Magulo ang buhok nito. Maitim ang ilalim ng mga mata dahil hindi nakatulog kagabi. At hawak-hawak ang maliit na velvet box habang tulala. Kasalanan mo to, Fake Dad! Pambungad ni Blight habang nakahalukip-kip at galit na nakatitig sa kanya. Nadamay kami, na-confiscate ang iPad ko, cancelled ang amusement park namin at tinawag kaming enablers ni Mommy. Dagdag ni Bastian. Bakit ka po kasi nagsabi ng ganong kalokohan? Hirit ni Brian na naiiyak na. Napahawak si Gabriel sa kanyang muka habang nakaupo sa semento ng veranda. Mas lalo siyang binabagabag na matinding guilt. Tama sila.
dahil sa kapalpakan at kabobohan niya mag-isip ng script para sa surprise proposal. Pati ang mga batang walang kaalam-alam at sobrang nakadikit na sa kanya ay nadamay sa galit ni Juliana. I'm sorry, kids. I'm so sorry. Paos na sabi ni Gabriel. Ibinaba niya ang maliit na velvet box sa lamesa at binuksan yun sa harap ng triplets. Magpo-propose talaga ako sa mama niyo ngayong Sabado sa Palawan. Nagtatry lang kami ni Jordan ng prank script kasi gusto ni Jordan i-vlog yung reaction ni Juliana bago ko ilabas yung totoong sorpresa. Kasi alam niyo naman ang mami niyo, matalino at mabilis makahalata. Gusto ko lang sanang hindi niya mahulaan yung proposal. Naggalit si mommy kasi akala niya hindi mo siya mahal. Naalala niya kung paano siya iniwan nung pumanaw si real dad. Ayaw niya na ulit maulit yun sa'yo. Saad ni Blythe. Napaangat ng tingin si Gabriel sa tatlong bata. Napalunok siya at tumango. Na-realize niya kung gaano kalalim ang sugat na nagawa niya nang hindi niya sinasadya. Ang babaeng buong buhay na nagpapakatapang para sa pamilya nito. At sa kumpanya ay nagtiwala sa kanya. Tapos narinig pa nitong ginagawa niyang laro ang hinaharap nila. Anong gagawin natin? Kasi galit na galit si mommy sa ating lahat ngayon. Tanong ni Brian. Tumingin si Gabriel sa singsing tapos sa triplets. Nawala ang pangamba at pinalitan nito ng matinding determinasyon. Kung kailangan bumalik siya sa pagiging pinakamalas at pinakadramatikong lalaki sa mundo para maayos ito, gagawin niya. Kids, we need an emergency operation. Kayo ang spy ko sa loob ng main house. Sisiguraduhin ko sa Sabado. May susuot ko tong singsing sa mami niyo. Kahit kalad ka rin ko pa si Jordan para magbakaawa sa harap niya. Ilang araw ang lumipas pero parang sarado pa rin ang pader sa pagitan nila ni Juliana. Kahit anong pasimpleng lapit o pagpapadala ng bulaklak ni Gabriel, ibinabalik lang yun ang sekretary ng babae. O kaya, pinapamigay sa iba. Ayaw talagang pumunta, bro. Balita ni Jordan habang naka-loudspeakers sa telepono at abala sa pag-aayos ng fairy light sa tabing dagat sa Palawan. Inawagan ko na gamit yung linya ng Valderrama Group para sabihin, may urgent corporate retreat tayo. Pero sinabihan ako ng, I'm too busy managing a real business, Jordan. Don't bother me. Napahawak si Gabriel sa kanyang noo. Habang nakatayo sa lobby ng Delvin Logistics. Matalino si Juliana. Alam niyang kapag galing sa ating dalawa sa triplets, kamagad. Alam ko na. Gagamitin natin ang ultimate boss asset. Baka pumayag si Dad na sumali dito. Saad ng lalaki agad. Sa kabilang banda, nagtaka si Juliana nang tumawag ang ama ni Gabriel. Don Fernando, magandang hapon po. Juliana, my dear, I won't take too much of your time. I am calling to personally invite you and the triplets to Palawan this weekend. The Valderrama Group is hosting a private beachfront celebration for our new eco-resort development. And I specifically requested your presence. Kumunot lalo ang noo niya. Mabilis ang takbo ng utak niya. A party in Palawan po? Don Fernando, with all due respect. Napaka-busy po ng schedule ko ngayong linggo sa Delvin Logistics. At saka, hindi po ba sina Gabriel at Jordan ang nakatutok sa infrastructure designs niyo doon? They are. But this event requires the presence of our most trusted logistics partner. At isa pa, gusto ko makasama ang triplets. It's a family-friendly gathering, Juliana. Consider it a short break for you and the kids. Sunduin kayo ng jet. Bukas, may private jet. Bukas ng hapon, ha? Nang may babang tawag, napatitig siya sa malayo. May mali. Masyadong biglaan ang imbitasyon para sa isang celebration. At hindi mahilig si Don Fernando mag-host ng malalaking party sa gitna ng adjustment period ng isang proyekto. Gusto niya sanang tumanggi. Galit pa rin siya kay Gabriel. Masakit pa rin sa dibdib niya ang narinig niyang kalokohan tungkol sa pag-ayaw umano nito sa kasal at sa anak. Pero dahil si Don Fernando mismo ang nag-imbita, hindi siya basta-basta makahindi ng hindi nagmumukhang bastos. Fine. I'll go for Don Fernando. Pero kung naroon ang lalaking yun at magtatangka na namang magpaliwanag, hindi ko siya kakausapin. Kinabukasan ng hapon,
Lumapag ang private plane ni Don Fernando sa El Nido, dala si Juliana at ang triplets. Habang nakasakay sa van papunta sa tinutukoy na resort venue, abala pa rin siya sa laptop. Don Fernando, I appreciate the invite, pero babalik din ako agad sa Maynila bukas ng umaga. Marami pa akong kailangang asikasuhin sa opisina. Huwag ka muna magmadali, Juliana. Relax first. Important business deals require a calm mind. Mahinahong sagot ng matanda, habang nakatitig sa labas ng bintana. Pagdating nila sa resort ay gabi na. Dinala siya ng staff ng resort sa isang beachfront setup. Ang akala niya, isang dinner meeting yan kasama ang mga investors. Pero na makarating siya sa gitna ng dalampasigan, natigilan siya. Nandoon si Jordan, na naka-casual linen shirt, na may hawak na gitara sa malayo at pasimpleng kumaway. Sa dulo ng pathway, na pinalalamutian ng mga ilaw, nakatayo naman si Gabriel. Agad na umigting ang panga niya. Na-realize niya agad ang lahat. You set me up? Malamig na bulong niya sabay lingon kay Don Fernando. Kahit kayo po pumasok sa kalokohan nila? Iha, I only help because my son is deeply in love with you. And he was stupid enough to let a joke ruin it. Give him 5 minutes, Juliana. As a favor to me. Inayos niya ang kanyang posture at humarap sa lalaki. You have 5 minutes, Gabriel. Make it quick! Before I book a flight back home. Juliana, first of all, sorry. Sorry kasi napakatanga ko mag-isip ng gimmick. Nasanay ako sa buhay ko na kapag may magandang nangyayari, lagi ako minamalas sa huli. Kaya nagplano ako ng proposal para sa'yo. Natakot ako na baka mahalata mo agad. Kaya pumatol ako sa napakasamang prank script ni Jordan. Pasimpleng napayuko si Jordan sa malayo nang marinig ang pangalan. Pero ang sinabi ko sa library ng gabing yon, hindi totoo yon. Kahit kailan hindi magiging trap ang maging asawa mo. At hindi kailanman magiging abala magkaroon ng sarili nating pamilya. Inilabas ni Gabriel ang maliit na velvet box. Mula sa bulsa at binuksan yon. Ang 3-carat diamond ring ay kumislap sa ilalim ng mga lanterns. Gusto kong patunayan sa'yo at sa sarili ko na kapag pumasok ako sa buhay mo bilang asawa, pumasok ako ng buo, handa, at may kakayahang protektahan ka at ang mga bata. Juliana Delvin. Gusto kong maging totoong tatay ng mga anak mo. Gusto kong maging katuwang mo sa buhay. Will you marry me? Pinagmasdan niya ang lalaki na kaluhod sa harap niya. You're really an idiot, Gabriel. Umiiyak na biro ni Juliana. Nilapitan niya ang lalaki at hinawakan na magkabilang pisngi nito para patayuin. But of course, yes. Yes, I will marry you. Mabilis na isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri niya bago siya nito niyakap ng napakahigpit at iniangat pa ng bahagya sa ere. At nagpalakpakan ng lahat. Pumutok ang mga konfeti mula sa gilid na inayos ng triplets. Lumapit si Jordan na may hawak na 2 baso ng champagne at tinabot ang isa kay Gabriel. Congrats, bro. Thanks, Jordan. Pero ikaw, kailan mo dadalhin si Maya dito? Namula ang mukha ni Jordan at mabilis na napalingon kay Don Fernando na papalapit sa kanila. Shut up. Huwag ka maingay. Natawa si Juliana habang nakasandig sa balikat ni Gabriel at pinagmamasdan ng triplets na nakikipagkulitan kay Don Fernando. 6 na buwan matapos ang proposal sa El Nido, natagpuan ni Gabriel ang sarili na nakatayo sa altar ng isang malaking glasshouse botanical garden. Hindi niya inaasahan na halos mamatay siya sa kaba ngayon. Malamig ang pawis niya at pakiramdam niya anumang oras ay bibigay ang tuhod niya. Bro, huminga ka. Pabulong na sita ni Jordan sa tabi niya. Ang kapatid niya ang tumatayong best man. Nakakahiya sa mga VIP guest natin. Shut up. Wala pa naman siya. Paano ko na-realize yung sobrang downgrade ko at nag-backout siya? Napabuntong hininga na lamang si Jordan. Pero bago pa man ito makasagot, bumukas ang malaking pintuan ng botanical garden. Nang magsimulang tumugtog ang live string quartet, ay pumasok na si Juliana. Kusa na lang tumulo ang luha ni Gabriel at napahawak siya sa dibdib at tumagulhol. Oh my God. Pinagmumukha mo mahina tayo, bro. Huwag kang umiyak.
Dinig niyang bulong ni Jordan sa likuran niya. Ang ganda niya bro. Asawa ko yan. Na makarating si Juliana sa altar, agad na kinuha niya ang kamay nito. Natawa ito na makitang namumula ang ilong niya. You really are a softy, Architect Valderrama. Pabulong na asar ng babae sa kanya. Sa reception, panay ang tawa ni Gabriel nang mapansin na buong gabing nakabuntot si Jordan kay Maya na parang isang bodyguard. Pero kahit gaano kasaya ang party, isang bagay lang ang tumatakbo sa isip ni Gabriel. Ang wedding night. Pagsapit ng 11:11 ng gabi, pumasok ang bagong kasal sa isang honeymoon suite ng isang 5-star hotel. Pagkasara ng pinto, agad na nakaramdam na matinding pressure si Gabriel. Ngayong asawa niya na si Juliana, gusto niya maging perpekto at cinematic ang unang gabi nila. Nagsimula siyang maglakad-lakad. Chinecheck ang bawat smart lights ng kwarto at ang wine chiller. Gabriel, Ano babe, gusto mo munang warm bath? Nag-order ako ng room service in case gutom ka. Gabriel Valderrama. 2 taon mo akong pinaghintay at ang una yung offer mo sa akin sa honeymoon natin ay room service? Napakamot siya ng batok at nararamdaman ng matinding pamumula ng leeg niya. Gusto ko kasi maging romantic. Yung may pacing. Ayoko magbuka nagmamadali. Okay, gusto ko special. I don't need a romantic sequence. I just need my husband. Ang lahat ng kaba at overthinking sa utak ni Gabriel ay biglang nag-shutdown. Wala nang salita. Hinawakan niya ang bewang ni Juliana at mabilis na isinandal ito sa malapit na pader. At sinakop ang labi nito ng may matinding pananabik. Napasinghap si Juliana at agad na yumakap sa leeg niya. Binuhat niya ito ng walang kahirap-hirap at dinala papunta sa king-sized bed. Pero nang subukan niyang tanggalin ang damit nito, bigla siyang napatigil. Kumunot ang noo niya habang nakatitig sa likuran ng gown nito. Babe, nasan yung zipper? Walang zipper. It's all buttons. Unbutton it. Sumimangot siya at sinipat ang likod ni Juliana. Juliana, may 50 botones ng damit mo. Kasing liit ng bigas. It's fashion. Just take them off. Ginamit niya ang lahat ng focus niya. Hinawakan niya ang unang botones. Pilit na ipinasok sa napakaliit na loop ng tela. Nadulas ang daliri niya. Sinubukan niya ulit. Pawis na pawis siya. Sinong gumawa nito? Kung may emergency, paano ito tatanggalin? Ang lalaki ng daliri ko, hindi ko ma-shoot. Humagalpak ng tawa si Juliana at halos mangyak-ngyak na sa kama. You were an award-winning architect. Ba't di mo matanggal ang botones ng asawa mo? Huwag mo ko i-pressure. Sa sobrang inis niya sa tela, hinawakan niya ang magkabilang gilid malapit sa unang 5 botones at hinila yon. Pero agad itong napunit. Tinignan ng babae ang napunit na designer gown, tapos ay tumingin kay Gabriel, na ngayon ay mukhang batang nakabasag ng vase. Sorry, I'll buy you a new dress, or 10. I don't need a dress right now. Nakangiting bulong ni Juliana at hinila ang kwelyo ng polo niya. 1 taon nang mabilis na lumipas. Karga-karga ni Gabriel ang 5 buwang gulang nilang baby boy na si Gavin. Suot ng bata ang isang black tuxedo na terno sa kanya. Dad, medyo tabingi ang botay ni Gavin. Una ni Bastian habang nakatitig sa kapatid. Nilabas pa nito ang iPad para ipakita ang tamang angle ng isang perpektong knot. Ako na mag-aayos. Mabilis na presenta ni Blythe. Maingat itong inayos ang maliit na korbata ng sanggol. He needs to look perfect. Ito kaya ang pangalawang pinakamalaking society wedding of the year after sa inyo ni Mommy. Ibibigay ko na ba sa kanya yung pacifier niya? Tanong naman ni Brian. Biglang bumukas ang pinto ng holding room at pumasok si Jordan. Naka-groom tuxedo ang bilyonaryo, pero pawis na pawis ito at mukhang nagpapanik. Nasaan na siya? Bro, kalma. Normal ang kabahan. Ikakasal ka na kay Maya in 20 minutes, huminga ka nga. Wala akong pakialam. Nasaan ang paborito kong pamangkin? I need my good luck charm. Napasapo na lang siya sa noo nang kunin ni Jordan si baby Gavin. Mas mukha pa siyang masaya at excited na makita ang pamangkin kesa sa gaganapin nitong kasal. Simula nang ipanganak si Gavin, naging instant spoiled ang bata kay Jordan. Lahat yata ng limited edition toys at baby designer clothes ay binili nito.
Tito Jordan, baka magusto ang suot ni Gavin. Babala ni Blight habang nakahalukip-kip. Hayaan mo na, bibilan ko siya ng bago mamaya. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Gigil na sabi ni Jordan. Jordan, ibigay mo na nga ang anak ko sa asawa ko, bago ka pa maiwan ni Maya sa altar. Pumasok si Juliana. Kahit 1 taon na ang nakalipas mula nang ikasal sila, at kahit kapapanganak lang nito ilang buwan na nakararaan, parang lalo pa itong gumanda. Fine, fine. Susunod na kayo sa labas Ayoko mag-start ng March na wala si Gavin. Nang makalabas si Jordan at mandistrak ang triplet sa paglalaro sa gilid ng kwarto, lumapit si Juliana sa kanya. Hinaplos ito ang pisngi ng natutulog na si Gavin bago tumingala. Pagod ka na ba? Di Hinalikan niya ang noo ni Juliana at hinawakan ang bewang nito gamit ang libre niyang kamay. Kahit kailan di ako mapapagod sa inyo. Sino mag-aakala na yung lalaki inupahan ko lang dati para asarin si Jordan ang magiging ama ng anak ko? Magaling ako architect, babe. Kapag nagtayo ako ng pundasyon, panghabang buhay. Wala naman talagang malas sa buhay. Minsan, ang inakala nating pagkawasak ay paglilinis lang pala ng espasyo para sa isang mas magandang pundasyon. Destiny might give us a rough start, but in the end, we are the architects of our own lives. We always have the choice on how to build our happy ending. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming channel. Hanggang sa muli po. Paalam!